If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get that out. Alam nyo yung meron kang classmate na pabibo? Alam mo yan? Kaya yung meron kang classmate na epal-epal pabibo? Parang ganon no? Parang ganon. Get the fuck out? Anong gusto mong patunayan doon? Mr. Bendalo. Tingnan nyo, oh. Nakakagalit kasi, nakakainis kasi yung mga ganon na akala mo talaga kung makapagsalita. Get the fuck out? Papalayasin mo, Chinese Embassy? Paano pagka gumante yung China doon sa mga Pilipino na sa ibang bansa? Ilan yun? May magagawa ba sila? May magagawa ka? What's up mga kayon? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot Sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Tuesday. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating Maganda ang ating talakayan today, January 27, araw ng Martes sa Pilipinas. pagkinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Direksyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang Ituloy lang natin ang talakayan, issue ng bayan. Diyos ko naman, Santissima. talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, mga viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pagtangkilik mo, pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Maganda po ang talakayan natin, kaya stay tuned lang kayo. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-click yung subscribe button at pati na rin yung bell icon kasi may mga nagko-comment dyan, welcome back daw. Hindi naman ako nawala. Diba? Ganito kasi nangyayari dyan. Araw-araw naman ako nag-upload. Pagbukas mo ng YouTube app mo, so makikita mo yung home, so hindi ako lumalabas ang mga video doon pag hindi ka recommended ni YouTube. So malamang hindi ako lumalabas doon kaya akala nila hindi ako nag-upload. So kailangan, ang importance ng bell icon, pagtingin mo doon sa bell icon na yon, pag-click mo, makikita mo na nag-upload ako ng video. Araw-araw po ako nag-upload. Yan. Kaya talagang yung iba kasi tatanong, ang tagal ko daw nawala. Araw-araw po ako nag-upload. Araw-araw po kasi kailangan hindi lang nire-recommenda ni YouTube yung video natin. Kaya importante na paki-like yung video na to. Mag-comment kayo dyan sa baba ng kahit ano at paki-share na rin yung video para sa algorithm natin. Sa description box naman, meron tayong mga link dyan na mga YouTube, na mga backup YouTube channel natin. Ando doon yung mga backup, paki-click at paki-subscribe na rin. Pagka gusto nyo yung mga anything under the sun na usapan, podcast, ayun, When Tito Talks. Pagka mahilig ka sa mga pagkain, food vlog, yung mga mura na, marumi pa, yung mga Anli Sizzling, Pares, Tito ng ina mo, Tito Jom. Okay? Tapos nandyan din yung Solid Duterte updates natin. Okay, game! Eto, matutuwa kayo dito. Puta, ewan ko kung matutuwa kayo o may inis kayo. Si Bendalo, humirit na naman. Sikat na naman to si Bendalo. Tingnan muna natin to. Ayan. Okay. According kay Kiko, Congressman Kiko Barsaga, galing niya sa official page niya, ha? Ayan, may blue check. The Philippine Senate planning to expel the Chinese Embassy in Manila. I already know how this will end. Mamaya may papanood akong video sa'yo. Si Bendalo to
Gumawa na naman ng eksena. Diyos ko po, Santissima talaga. Ayan sabi ni Congressman Kiko Barsaga, ha? Ito naman kay Harry Roque. Official page lahat yan. Palayasin daw ang mga Chino. Kaya ba natin mawala ang halos lahat na made in China na ginagamit natin sa pang-araw-araw? Tama, mali. Okay, ganito. Ito akin lang naman. Okay? Hindi naman ako pro-China. At hindi naman ako anti-China. Okay? I'm sure may mga viewers ako dyan na nagwo-work sa China. Kayo din ang makakapagpaliwanag na ito. Okay. Karamihan ng ginagamit natin sa Pilipinas, karamihan ng mga gamit natin, karamihan made in China. Okay? Hindi ko sila kinukutya at hindi ko rin sila kinakampihan. Iba-iba tayo, may lahi po kaming Chinese, ha. Lu ang apelyido ko. Lu ang apelyido ko. Okay? Lu. Ang mama ko Chinese, half Chinese. Papa ko din half din. So may lahi kaming Chinese. Okay? Hindi lang namin inadapt yung culture ng Chinese. Ang na-adapt namin is yung Filipino time. Okay, ganito Ito tuturo ko sa inyo. Kasi maraming naguguluhan Sa nangyayari sa bansa natin at kung ano yung nangyayari sa bansa ng China ngayon, kung gaano sila ka-well-developed, hindi lang sa technology at kung saan-saan pa. Kung ako tatanungin kung ako lang naman, mas okay pa ata kung hawakan na lang tayo ng China Kung ganito lang din kung ganito lang din ang mangyayari. I mean, ganito kalaganap yung korupsyon. Diyos ko naman, Santissima. Kasi doon kahit papano may disiplina Kahit papano takot yung mga tao sa gobyerno. Dito wala na. Tingnan mo ngayon nag-a-ambush. Yung mga nag-a-ambush, ang gamit RPG. Di ba? Hindi na mga baril-baril. RPG na gamit, ganun kalupit, walang takip yung muka. Di ba? Walang takip yung muka, broad daylight. Ganun na sila magtambang, ganun na sila mag-ambush. Di ba? Ganun na sila kalupit, ganun na sila katatapang. Kaming sa Maguindanao, yung ko kapon, yung upload ko. I'm sure napanood nyo na yan. Di ba? Hindi naman sa sawa ng Pilipino Minsan napapanood ko yung mga ibang kapwa ko, political vlogger. Kapwa ko, political DDS vlogger. Halos wala na din views. Kung meron man silang views, hindi appropriate dun sa dami ng subscribers nila. Di ba? Meron ganun Merong maraming subscriber pero onti yung views. Meron namang onti yung subscriber pero sandamakmak yung views. Ngayon, pare-parehas kaming halos mabababa lang. Okay? Mababa yung sa akin, kahit tignan nyo pa dyan. Mababa din naman yung sa kabila, yung sa ibang mga kapwa ko DDS vlogger. Yan sila, di ba? Mababa. Minsan iniisip ko, puta, nagsawa na ata yung Pinoy kasi parang walang nangyayari sa gobyerno. Parang maghihiring, aasa tayo na, may bagong witness, may bagong may iimbestigahan. Pero ang bottom line, parang walang nangyayari. Di ba? Baka balikan tayo Di ba? Ako, pananaw ko lang naman yun na parang walang nangyayari. Di kung sa tingin nyo meron nangyayari, then prove us wrong. Di ba? Magkulong kayo ng mga talagang malalaking isda na talagang sangkot sa corruption. O ang sasabihin nyo na naman, gumugulong pa yung kaso, kaya nga kami naghihiring. Puta, kumita na yan. Napanood ko na yan. Replay na yan. Wala, at the end of the day, at the end of the hearing, sa dulo ng mga to, wala naman nakukulong. Wala naman nangyayari, kaya yung mga Pilipino nagsasawa na. Hindi na nanonood. Kasi parang wala din di ba? Aminin nyo kayo, di ba? Comment kayo dyan sa baba. Baka kasi ako lang di ba? Baka ako lang yung nagsasawa. Comment kayo dyan sa baba, mga kayon, ha? Para malaman ko kung ako lang ba yung may diferensya o tatingin ko tama yung yung teorya ko, di ba? Na parang nagsasawa na yung Pinoy na pare-parehas lang naman yan. Wala namang mangyayari na. Parang lahat naghihintay na lang ng next election para paupuin na lang nila yung mga talagang alam nilang kikilos sa bayan. Kasi ganun nakalaganap yung korupsyon Tingnan nyo yung GAA. Diba? Hindi akin galing yan Diba? Obvious na mayroong mga discrepancy, na mayroong mga insertion, na mayroong mga napunta sa mga unappropriate programs. Diba? Na talagang obvious naman na pang-corrupt, napupunta sa mga ayu-ayuda. I mean, hindi naman tayo alam ko, hindi natin alam yung loob at labas ng batas. Kasi hindi naman tayo lawyer, hindi naman tayo politician, hindi naman tayo political analyst, pero hindi naman tayo ganong kabata, ganong kababaw para hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa gobyerno. Am I right? Di ba?
Diba? Ano, totoo lang. Ulitin ko, hindi kami judge, hindi kami lawyer, hindi kami political analyst, hindi kami politician para malaman natin yung loob at labas ng batas at nangyayari sa kanila. Pero hindi naman tayo bata at hindi naman tayo ganun kababaw yung level ng understanding natin sa nangyayari. Kasi nararamdaman natin dito sa babae. Di ba? Sila nasa taas, so sila yung nasa circle of press. Siyempre alam nila yan. Di ba? Ay ang problema, nararamdaman natin dun sa baba. Kung mali man tayo, kung meron namang kung wala man diferensya yung batas natin, yung government natin, bakit ramdam natin hanggang dito sa baba? Kung maayos naman pala sa taas. Diba? Gets nyo ako, mga kayon? Gets nyo ako? Alam ko, gets nyo ako. Panoorin natin ito, si Mr. Bendalo. Kung ano yung sinasabi nito nila Harry Roque, nila Robin Padilla, sa kanila Kiko Barsaga. Panoorin nyo, ha? Mr. President, I rise today in defense of dignity, Naks. our national dignity. Kala mo talaga, no? Kala mo talaga. Kala mo talaga. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Putang Mr. lupit, no? Get the F out. Ginaya pa yung kay Ping Lacson. Walang originality talaga, no? Nakita niya na kung paano niya baliin talaga yung bata. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Pangina, ganun din naman dito eh. Di ba? Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. Kaya pala maganda ang maganda ang bansa The nila. West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent.
and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Okay na yan. Di ba? Comment down below kung anong masasabi nyo. Alam nyo yung di ba, yung mga bata tayo, yung class, elementary tayo or high school o college, sige. Alam nyo yung meron kang classmate na pabibo. Alam mo yan? Kaya yung meron kang classmate na epal-epal pabibo. Parang ganon no? Parang ganon. Na kung makapagsalita, akala mo alam niya lahat. Di ba? Diyos ko, no? Parang ano ba to? Ang tapang. Padala nyo nga sa gera yan. I mean, bakit ang daming senador, hindi naman nagre-react, pero siya lang yung bukod tanging nag-react, si Mr. Bendalo. Di ba? Hindi ko mag-gets yung point. Hindi naman inaangkin ng China yung Pilipinas. Bakit niya pa kailangan na this is not yours, our country is not yours? Hindi naman inaangkin in the first place. Alam nyo, ang problema kasi minsan doon sa explain ko lang yung explain kasi yung mga ibang tao, professional man o hindi. Alam niyo yung difference ng meron kang mentor-mentee? Alam niyo yung relationship ng mentor-mentee? Para hindi na magkamali si mentee sa mga desisyon niya, sa mga strategy, kailangan may nagme-mentor sa kanya. Hindi kasi uso sa atin yan dito lalo-lalo na sa mga lower level. Hindi masyadong uso yan ganyan Sa mga matataas, kumukuha ng mga mentor yan. Yung something na may magme-mentor sa kanila. Para hindi na sila nag-aaksaya o tama ba itong desisyon na gagawin natin. Dito kasi hindi masyadong uso yan O kung mga uso man yan, doon lang sa matataas, sa mga mabababa, hindi. Ayun ang nagiging problema Di ba? Nagmamalaki yung mga maliliit. Alam mo yun? Di ba? Na wala namang may pagmamalaki na pagsabihan lang, nabigyan lang ng suggestion, ng advice, dinadamdam na. Di ba? Parang ganun Di ba? Nakakatawa, no? Talaga si Bendalo, Diyos ko po, santissimo. Nagmamagaling na naman Feeling ko, hindi ko alam kung sinasadya. Yung Bendalo, hindi ko alam kung sinasadya. Tapos ito, pagsasalitaan niya yung Chinese embassy ng gano'n. Hindi nyo ba alam na karamihan ng mga gamit natin dito is made in China? Di ba ano sinasabi ko kahit noon pa, kung galit kayo sa isang tao, sa isang bansa, kailangan galit ka from head to toe. Meaning, hindi mo tatangkilikin yung gawa nila, yung gawang imbatas na ginawa nila. Suppose, let's say, si Tatay Digong, kung galit sila kay Tatay Digong, dapat ang lisensya nila hindi 10 years. Dapat ang passport nila, ganun, hindi 10 years. Ganun dapat. Pagka kinukutsa mo yung isang tao, dapat kahit yung ginawa niya, anything na related sa kanya, hindi mo gagawin, hindi mo tatangkilikin. Ganun din sa China. Kung talagang hindi nyo gusto ang China, anti-China kayo talaga. Halimbawa di sana lahat ng related sa China, lahat ng wag natin tangkilikin. Di ba? Wag natin tangkilikin. Pero ang tanong, kaya ba natin? Di ba? O yung mga OFW ko dyan, pa-comment nga, yung mga nasa China, pa-comment dyan sa baba. Sige, kayo magpapatunay kasi kayo nandiyan dyan Di ba? Tingnan natin, kamusta ang China when it comes to government? Paki-comment dyan sa baba. At kamusta naman dyan, kumpara naman dito? Kasi kung ako tatanungin, halimbawa, papalipatin ako. Meron akong pagkakataon na palipatin, China o dito. Puta, ngayon sa sitwasyon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon na kung saan sobrang laganap ang korupsyon, mas pipiliin ko dun Kayo. Di ba? O sige, para hindi lang ako. Kayo din. Ano mas pipiliin nyo? Sa sitwasyon ngayon, Sa sitwasyon ngayon, kung ano nangyayari sa Pilipinas, saka kung ano yung sitwasyon nyo dyan sa bansa nyo ngayon, kayong mga OFW. Di ba? Ano pipiliin nyo? Sige, comment dyan sa baba. Comsec kayo, Comsec. Nakakainis Di ba? Nakakainis na parang nagmamayabang kayo, nagmamalaki kayo, wala naman kayong pagmamalaki, wala naman kayo. Ang gulo-gulo nga ng Pilipinas Ganun din naman dito. Di ba yung mga political vlogger, yung mga DDS vlogger, pilit nyong inimbestigahan. Di ba? Ginisan ninyo yung Noisy 37 ba yun? Di ba? Ginisan ninyo, pilit yung gustong patahimikin. Puro kayo inciting to sedition.
Alam mo, Mr. Bendalo, ako mag-aral ka pa. Wala na ba kayong Wala na ba kayong ibang alam gawin? Tingnan niyo sinabi ni Robin, ha? Tingnan niyo. Eto, mas naano pa ako kay Robin eh. O, hindi po ako pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating kasama sa Chinese Embassy. Hindi tama yan. Pero hindi rin tama ang isang opisyal na gobyerno na isang uniformado pa ay gagawa ng katatawanan. 'Di ba? Get the fuck out. Anong gusto mong patunayan doon? Mr. Bendalo. Tingnan nyo, oh. Alam nyo, mabuti pa to si Robin eh. Ex-convict, nakulong, artista. Di ba galit na galit tayo dyan? Aminin man natin o hindi. Di ba? I mean, galit na galit tayo sa mga artista turns out to be a politician. Kasi nga, siniisip natin na baka walang alam. Di ba? Yun ang misconception natin noon eh. Na walang alam, artista, maraming fans, kaya nanalo. Di ba? Pero sa sitwasyon na to, mas may utak pa to eh. Di ba? Si Senator Robin, mas naiisip pa niya yung ganyan. Alam ko naman, okay, alam ko naman, marami silang sinasabi about sa mga taga-China. Alam ko naman, aware naman tayo dyan. Di ba? Pero tingnan nyo naman yung bansa nila, kumpara naman sa atin ngayon, ngayon, sa sitwasyon ng bansa natin ngayon. Di ba? Anong mas okay? Di ba? Nakakainis, na parang nagmamalaki pa kayo, wala naman kayong ipagmamalaki. Oo, atin ng Pilipinas, hindi naman natin pinamimigay. Yung West Philippine Sea, hindi ko naman sinabing sa kanila yan. Hindi ko naman din sinabing sa atin, oo, sa atin yan. Pero putya, para pagsalitaan nyo yung Chinese Embassy ng gano'n na get the fuck out? Ano yun? Anong klaseng utak meron ka? Di ba? Tingnan nyo, kung ano tuloy nasasabi si Robin, kilala natin sa ganitong paraan eh. Talagang vocal din si Robin Padilla. Sa totoo lang, noong una medyo hindi ako bilib-bilib dito kasi syempre, alam mo yon, artista, nanalo, nag-number 1 pa yan na senator. Di ba? Hindi ako bilib. Pero ngayon, kasi di ba sinasabi ko nga dito, sana lahat ng mga senador, attorney, lawyer eh. No? Di ba? Nagkamali ako doon. Kasi syempre puta, tingnan nyo yung mga korap, titulado, mga nakatapos ng pag-aaral, engineer, lahat. Di ba? Yung mga korap na politiko, di ba? Yung iba doon, lawyer. Di ba? Yung iba doon, may title, nakatapos, nakapag-masteral, may mga degree, ilang degree pa minsan. Di ba? Pero tingnan nyo naman, korap. Di ba? Kaya, wala din sa, mga kayon, wala din sa tinapos. Wala din sa titulo na tinapos niya, sa degree na tinapos niya, wala din eh. Kasi ang tao, ang galing talaga ng Panginoon eh. Hindi kailangan na merong kategory siya eh. Ang gusto lang niya talaga, kailangan buo yung puso eh. Di ba? Buo yung puso, may title ka man, nakatapos ka man o hindi. Kailangan may compassion ka, may empathy ka, may adherence ka, may malasakit ka sa kapwa mo. Hindi mo kailangan ng tinapos. Hindi mo kailangan ng degree. Hindi mo kailangan na titulado ka, na lawyer ka, attorney ka. 'Di ba? Marami nga diyan, attorney, lawyer, pero wala namang malasakit. 'Di ba? Gets nyo? 'Di ba? Minsan sabi ko nga sa inyo, hindi lang ako din natututo eh. Hindi lang kayo nanonood sa akin tapos may take away kayo. Ako din natututo dito sa ginagawa natin. Kasi ang sinasabi ko lagi dati, 'di ba? Na sana lahat ng senador, lawyer, attorney, o kaya judge, para alam talaga nila yung batas, 'di ba? Eh ang problema, sila pa yung mga kurakot. Yung mga may alam sa batas, sila pa yung mas lalong kurakot. Di ba? Hindi lahat. Pero alam naman natin yan. Di ba? Yung mga titulado, yung mga nakatapos, yung mga district engineer, yung mga engineer, titulado yung mga yan, mga inhinyero yan, pero sila pa yung korap. Di ba? Kaya talagang hindi lang ako din natututo rito eh. Kasi talagang ginato talaga. Yung learning never stops eh. Talagang araw-araw pwede kang matuto kung iaalaw mo. Tingnan nyo nangyayari. Di ba? Sobrang, pagsasalita mo yung Chinese Embassy ng ganun, senador ka? Ano yun? Anong goal mo? Ang goal mo, pinagtatanggol mo yung bansa, hindi naman nila inaangkin. Galit na galit kayo, parang gusto nyo manakit. Tapos dadamay nyo pa yung baka mamaya ikaw lang pala may gusto. Dinamay mo pa yung Pilipino. Dinamay mo pa yung taong bayan. Sana, kung mag-charge siya ng ganong naratibo, sasabihin niya, ako lang.
'Di ba? Dahil hindi ka naman sure kung lahat tayo parehas ng iniisip mo. Nakakagalit kasi, nakakainis kasi yung mga ganun na akala mo talaga kung makapagsalita, get the fuck out, papalayasin mo, Chinese Embassy. Eh paano pagka gumante yung China doon sa mga Pilipino na sa ibang bansa? Ilan yun? May magagawa ba sila? May magagawa ka ba? Tanggapin mo, pauwiin dito, bigyan mo ng trabaho, ng sahod, ng sinasahod nila doon sa China. 'Di ba? Ina-aggravate nyo lang yung mga bagay na pwedeng mangyari. Dahil sa mga desisyon yung ganyan. Dahil sa mga statement yung ganyan, nadadamay pa yung Pilipino, hindi lang ikaw. Ikaw na lang. 'Di ba? Kung galit ka sa kanila, o di ikaw, sabihin mo, ikaw. Ba't kailangan mo pa sabihin Pilipino? 'Di ba? Hindi mo man lang inisip yung mga OFW na nasa China. Anong klase yun? Na pwede silang pag-initan doon ng mga amo nila. Oh, walang iya pala mga ano nyo. Tapos, di ba sana kung ikaw lang, o baka mamaya madami pa lahat ng senator. Di ba? Pucha, bobo lang, putang ina. Di ba mga kayon? O, next topic tayo mamaya, ha? Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan ng gigigil ako.